Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, tuluyan na ngang nagkita itong si Aki at Sakuragi. Nang maiwan nga sila ni Aki at Sakuragi, agad humiwalay ng yakap si Aki at tiningnan ng maiki si Sakuragi. Bakit gayon ka lang? Umiiyak na saad ni Aki habang hinahampas si Sakuragi sa braso. Bakit hindi mo ako hinanap? Ilang buwan kitang hinintay, Sakuragi. Paghikbing sumbong ni Aki kay Sakuragi. Pinunasan naman ni Sakuragi ang paulit-ulit na pagdaloy ng luha ni Aki sa pisngi nito. Sorry baby. Hindi ko sinasadyang paghintayin ka. May nangyari lang na hindi maganda sa akin noong mga panahong ibinalita sa akin na magkakaanak na tayong dalawa. Saad ni Sakuragi na naluluha din. Gaano ba kalaki ang problema mo at hindi mo kami pinaglaban ng anak mo? Sobra-sobra ang pag-aalala ko at takot na baka itinakwil mo na kami ng anak mo. Umiiyak pa ring sumbong ni Aki. Umiling si Sakuragi bilang sagot nito. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Mahal na mahal ko kayo. Sorry kung huli na akong dumating. Sorry Aki. Sorry baby. Lumuluhang ani ni Sakuragi bago lumuhod at hinalikan ang tiyan ni Aki na medyo malaki dahil 6 na buwan na rin naman itong nagdadalang tao. Samantalang na makatayo si Sakuragi mula sa pagkakaluhod, agad niyang inalayan si Aki na maupo sa malapit na bench na nandoon. Kapit naman si Aki kay Sakuragi at tila takot na iwan siyang muli ni Sakuragi. Napangiti na lang si Sakuragi sa pagiging clingy ni Aki sa kanya. Ang dalawang kamay nito ay nakapulupot sa baywang ni Sakuragi, kaya tudo alalay naman si Sakuragi sa likod nito. Ang bango mo. Out of nowhere, nasaad ni Aki. Nagulat pa si Sakuragi sa sinabi nito dahil hindi pa naman nakakaligo si Sakuragi bago siya pumunta kasama si Rokawa. Napapakamot naman si Sakuragi sa ulo niya dahil mukhang sintomas ito ng pagdadalang tao ni Aki. Hindi alam ni Sakuragi kung naglilihi pa rin ba si Aki dahil 6 na buwan na si baby sa tiyan nito. May gusto ka bang kainin? Gutom ka ba? Tanong ni Sakuragi. Hirap na hirap din siyang lingunin ito mula sa kanang bahagi niya dahil nakayakap ng mahigpit si Aki sa kanya. Umiling naman si Aki bago isinubsob ang ulo sa leeg ni Sakuragi. Napapitlag siya sa ginawa ng nobya, kaya namumulang umiwas siya ng tingin hanggang sa maaninag niya sa pinakadulo ang nanay at si Rokawa na lalong ikinapula ng mukha ni Sakuragi. Love, hindi na ako makahinga. Angal ni Sakuragi. Naramdaman ni Sakuragi ang biglang tense kay Aki hanggang sa unti-unti nang lumuwag ang pagkakayakap nito nang bigla itong umiyak na ikinatataranta ni Sakuragi. Tumingin siya kay Rokawa at sa nanay ni Aki pero ngumisi lamang ito sa kanya. Nakakunot noon niyang tiningnan si Rokawa habang binibigyan niya ng tingin na tulungan siya nito kay Aki. Pero dahil maluko si Rokawa, kinawayan lamang niya si Sakuragi bago ngumisi. Tumalikod. Inis namang sinamaan ni Sakuragi si Rokawa bago instant na bumalik ang maamong mukha kay Aki. Love, may masakit ba sa'yo? Gutom ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Sakuragi. Umiling naman si Aki bago tiningnan si Sakuragi na parang nakakaawa. Ayaw mo na kasing niyayakap kita eh. Dati naman, nagagawa ko ito sa'yo. Ayaw mo na ba sa akin? Sa loob ba ng 6 na buwan, may ibang babae ka na bang nagugustuhan? Natigil sa pagsasalita si Sakuragi nang bigla siyang halikan ni Sakuragi sa labi. Mga ilang segundo rin nagtagal iyon bago niya inilayo ang mukha kay Aki.
Ngumiti si Sakuragi bago pinagigilan ang bisngi nito. Love, walang ibang babae ang makakapagpabago ng nararamdaman ko para sa'yo. Oo, aaminin ko may lumalapit. Pero iniiwasan ko sila dahil ayoko na magalit ka sa akin sa oras na malaman mo nakikipag-usap ako sa iba. Love, may baby na tayo. Hinding-hindi ko kayang gawin ang iniisip mo dahil mahal na mahal kita at ang baby natin. Tangako na lang kung sasayangin ko pa ang isang tulad mo. Nag-iisa ka lang kaya sa mundo. Muling hinagka ni Sakuragi si Aki nang makitang naiiyak na naman ito. Tama na, okay? Huwag ka nang umiyak pa. Baka maapektuhan si baby. Malambing ang boses na saad ni Sakuragi. Tumango si Aki kahit na humihikbi-hikbi ito. Sorry, sobrang miss lang talaga kita. At the same time, natatakot na baka hindi mo na ako mahal. Kaya ka lang nandito sa harap ko dahil sa obligasyon mo sa baby ko. Paglabang saad nito kay Sakuragi. Umiling si Sakuragi bago napapangiwi dahil sa iniisip nito sa kanya. Correction, baby natin. Bakit? Ikaw lang ba gumagawa sa anak natin? Tsaka bilang ama, obligasyon ko talagang buhayin ang mag-iina ko. Huwag ka na mag-isip ng ikakasakit lang ng damdamin mo, please. Hindi na ulit mangyayari na aalis ako sa buhay mo. Unless ikaw na ang magdidesisyon na iwanan ako. Pagbibirong saad ni Sakuragi kay Aki na ikinailing naman ito bago muling isinubsob ang mukha sa dibdib ni Sakuragi. Hinding-hinding mangyayari iyon, no? Mahal kita at si baby, kaya sorry ka. Wala ka nang kawala pa sa akin. Ani ni Aki na ikinatawa at tango ni Sakuragi. Napalingon si Sakuragi at Aki sa tumiki mula sa gilid nila. Si Rukawa iyon na may paira pang ganap habang nakatingin sa kanila. Tapos na ang visit hour sa pasyente. Hinahanap na siya ng doktor para sa gamot niya ititake niya. Saad ni Rukawa, tumango si Sakuragi bago tiningnan si Aki na nakatingin na pala sa kanya na naluluha. Don't worry, nasa labas lang ako ng kwarto mo. Hindi ako aalis. Nakangiting pagbigay assurance ni Sakuragi kay Aki. By the way, yung gamot ba na iniinom ni Aki, hindi ba iyon nakakaapekto sa baby? Tanong ni Sakuragi sa seryosong tono. Umirap naman si Rukawa bago tiningnan si Sakuragi na parang napupugutan na ng ulo. Baliw ka ba? Prescribe iyon ng doktor para kay Aki. Malamang na alam niya kung ano ang makakabuti para kay Aki at sa baby. Sarcastic na sagot ni Rukawa bago nailing. Natawa naman si Aki bago hinila si Sakuragi dahil kwikwiliuhan niya sana si Rukawa dahil sa pabalang na sagot nito. Tapos ngayon maiinis ka sa akin? Kasalanan mo dahil nagtanong ka. Asik muli ni Rukawa. Sinamaan naman siya ni Aki bago ito pinalo sa braso. Manahimik ka na nga, kuya. Naghahanap ka na naman ng gulo eh. Inis na saad ni Aki. Umamon naman ang mukha ni Rukawa kay Aki bago nailing. Tapos agad na tumingin din kay Sakuragi para balatan bago tumakbo palayo. Tes, napakaisip bata. Layuan mo yung lalaki na iyan ha. Baka maaapektuhan sa pag-iisip ang baby natin pag napaglihian mo yan. Saad ni Sakuragi kay Aki na tawang-tawa. Love, thank you. Sobrang mahal na mahal kita. Kinis ni Aki sa pisngi si Sakuragi bago pumasok sa loob ng kwarto. Samantalang, muling nakatulog si Aki dahil sa ini-inject nito ng nurse. Kailangan kasi nitong makapagpahinga para na rin sa bibi nito. Samantalang si Sakuragi at Rukawa ay nasa labas lamang ng room ni Aki na nag-uusap. Ang nanay naman ni Aki ay naisipan mo nang umuwi sa kanilang bahay upang magdala ng gamit ni Aki. Hindi ka pa ba uuwi? Anong oras na? Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo?
Tanong ni Rukawa nang makita niya ang orasan mula sa kanyang relo. Umiling naman si Sakuragi bago tiningnan ang pintuan ng kwarto ni Aki. Alauna na kasi ng madaling araw pero hindi pa rin umuwi si Sakuragi. Bumuntong hininga ito ng malalim bago sinadya ang ulo sa pader. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ni Don Fermin na malaman nito na nagkikita na pala itong si Sakuragi at Aki? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fan sa susunod natin na episode. At sa muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa aking channel. God bless.